Ito, hindi na po biro, hindi na chismis, hindi pangarap, hindi panalangin. Tuloy na po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, hindi ako na fake news. Nung naglabas ako kahapon ng video at sinabi ko na tuloy na ang impeachment trial ni Vice President Sara. Magandang araw po sa inyo lahat and welcome back to my channel. Sa wakas, nanumpa na po si Senate President Chis Escudero. Mr. President, I move that the Senate President will now take his oath as the presiding officer of the impeachment proceedings, Mr. President. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none. Motion is the motion is approved. Chair would like to call on the Senate Secretary to ascend the rostrum to administer the oath. I, Francis Chis G. Escudero, Solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. So, yung mga DDS nag-iyakan na dahil akala nila madadaan nila sa resolution na harangin ang impeachment. Hindi natuloy yung kay Bato de la Rosa. So, itong si Robin Padilla ang naglakas loob na mag-file ng resolution niya. Ang hirap talaga ng mga taong di makaintindi, no? Yan po yung grupo nila, si Robin, si Amy, at yung mga pro-DDS na para masunod lang ang kanilang gusto, pipili-pili nila ang batas. Gumagawa sila ng sarili nilang konstitusyon. Ito pa ang sinabi ni Senator Padilla. Iba, magkakaiba kami. Hindi naman kami nag-uusap-usap, may kanya-kanya kaming isip, may kanya-kanya kaming gawa, may kanya-kanya kaming staff. So hindi yung Duterte move, sir? Yung kasi... Kami ang Duterte kami. Di ba malinaw naman siguro yun, kahit sunugin mo ako dito, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun sa sarili ko. Pero Senator, yung inyong resolution is to dismiss the impeachment case? Siyempre. Ayan, narinig nyo sinabi ni Robin na kahit na sunugin daw siya, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte pa rin siya. Hindi lang siguro siya. Dahil ang sinabi niya dun sa video mga Duterte sila. So, kahit na masunog sila, mangangamoy silang Rodrigo Duterte. Yan sigurado ako ang magiging amoy din ni Amy Marcos kung sakaling sila nila Robin Padilla ay masunog. Dahil sila po ay tumakbong senador hindi para sa kapakanan ng taong bayan. Kundi kitang-kita na po natin, hindi na natin pwedeng pagdudahan, hindi na natin pwedeng sabihin na namamangka sa dalawang ilog dahil sila po ay talagang maka-Duterte. At sila ay nagsisilbi para lang sa mga Duterte, kay dating Pangulo at kay Sara Duterte. Wala na ba kayo natitirang hiya? Nagpapasahod sa inyo, taong bayan, pero ang pinagsisilbihan nyo, iisang tao lang o iisang pamilya lang? Well, ganyan po siguro ang kalakaran ngayon sa Senado. Pakapalan ng muka. Anyway, balik po tayo kay Chis Escudero kasi ngayon na siya ay nanumpa na, tinatawag naman siyang traidor ng mga DDS dahil siya daw ay pumanig sa mali. So talagang ang mga DDS naniniwala na tama ang ginagawa ng dating Pangulo at ni Sara Duterte. Naniniwala sila na okay lang pumatay. Naniniwala sila na okay lang magnakaw sa kaban ng bayan. Naniniwala sila na okay lang ang magmura, na pagbantaan ang presidente ng Pilipinas, ang asawa nito at ang House Speaker. Naniniwala sila sa lahat ng ginagawang hindi maganda ng pamilyang Duterte. Kaya sigurado, pag kayo nasunog sa impyerno, mangangamoy Rodrigo Roa Duterte talaga kayo. Itong si Chis, biglang pumayag na matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Di ba pinagdududahan na nga na siya ay makasara? Pero meron po siyang binanggit kasi sa kanyang statement. Sabi niya, hindi ko gusto si VP Sara pero wala rin akong galit sa kanya.
nanindigan si Senate President Chis Escudero na mananatili siyang patas at walang kinikilingan sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang diin niya na tanging kanyang tungkulin bilang leader ng Senado ang kanyang isusulong at hindi siya magpapadala sa pressure ng mga nagnanais madaliin ang proseso. Okay, sige, tingnan na lang natin. Total, nakapanumpa na si Chis Escudero. So, tuloy na po yung impeachment trial. At itong resolution ni Robin Padilla, ano pa bang aasahan natin kay Robin? Sunod-sunuran lang yan sa mga Duterte. Di ba, aminado naman siyang wala siyang alam? Sabagay, kung tutuusin, wala naman tayong pakialam kay Chis Escudero kung galit siya kay Sara Duterte o hindi. Ang hinahanap natin sa kanya ay sundin niya ang batas. At ngayon, siguradong tuloy na ang impeachment, diyan na po natin malalaman ang katotohanan. So doon sa mga nagsasabi naman na ayaw naman talaga ni President Bongbong Marcos sa impeachment, yan po ay sinabi niya bago pa po makapag-file ng impeachment ang House of Representatives. Dahil bilang presidente, alam niya na madidiscourage ang takbo ng ating ekonomiya. Yan po ay during that time. Pero nung naisampa na ng House at naitransmit na sa Senado ang articles of impeachment, hindi na po mangingialam ang ating presidente dyan dahil siya po ay may respeto sa separation of powers. Kaya nga hindi natin maintindihan yung ibang tao dyan, lalo na yung mga DDS. Kapag nanghimasok si President Bongbong Marcos, diktador. Pag hindi naman siya nanghialam, weak leader. Kaya hindi na kayo pinapansin ni Presidente dahil alam niya na para sa inyo, wala siyang ginawang tama. So bahala kayo sa buhay nyo. Pero para kay President Bongbong Marcos, tuloy-tuloy ang impeachment hanggang sa 20th Congress. Ito po ang kanyang sinabi. Magsisimula po ang impeachment process sa Senado bukas. Your thoughts, sir, about how things are going? Well, this is really a function of the Senate right now. So we leave it to them. It has moved already from the House. It has now been in the Senate for a few months. And we are watching, of course, what the Senate President Chis Escudero is doing to try to make it as a peaceful a transition as possible from this Congress to the next. So I think ang controversy po ngayon ay kung tatawid daw from 19th to 20th Congress. As a former senator judge, what are your thoughts on that controversy, sir? What is the controversy? It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. So, isa naman sa nanggagaliiti, itong si Senator Bato de la Rosa. Dahil siyempre, madalas sinasabi natin ang taong bayan. Dahil nga dito sa isang survey, sinasabing 78% ng taong bayan gustong paharapin si Sara Duterte sa impeachment. Wag nyo daw ginagamit ng taong bayan as a whole. Ito po ang sinabi ni Bato. Mga nagyayabang dyan, na sabi nila, gusto daw ng taong bayan na ito ay talagang magkakaroon na kagad ng impeachment, taong bayan, ginagamit. I don't know kung sino taong bayan yung sasabi nila. Di ba? Sinabi niya, please do not use the term taong bayan palagi because taong bayan hindi lang kayo. There are always two sides of the coin. Wala bang value yung mga taong bayan na nagsasabing ayaw namin ng impeachment? O, nakita nyo na? Kapag sa kanila ginawa, masama. Pero kapag sila ang nagsabi niyan, di ba madalas nila sabihin, taong bayan ang ayaw sa impeachment. Taong bayan ang may tiwala kay Vice President Sara Duterte. So kapag sila ang nagbitiw ng salitang taong bayan, lahat yan, buong Pilipinas, taong bayan yan eh. Pero kapag kabilang side ang nagsabi ng taong bayan, huwag niyong gagamitin taong bayan ang lahat. Huwag niyong i-generalize yung taong bayan dahil hindi naman lahat ay taong bayan at hindi naman lahat ay conforme sa impeachment. Pero sa pagkakataong ito, majority po ng Pilipino o ng taong bayan ang pabor sa impeachment ni Sara Duterte. Meron pa akong nabasang sinabi ni Robin Padilla. Gusto ba nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Ano kaya ang ibig sabihin ni Robin Padilla na gusto ba nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Sino ba ang unang humiwalay? Di ba ang kampo ni former President Rodrigo Duterte? Di ba ang anak niyang si Sara Duterte?
Hindi ba ang kampo ninyo ang gusto magkahiwa-hiwalay na? Tapos ngayon dahil sa impeachment na to, na marami na ang conforme na i-convene ang Senado at ituloy ang impeachment, sasabihin mong gusto ba nating magkahiwa-hiwalay na talaga? Matagal na tayong hiwa-hiwalay, Robin Padilla, simula nung kumalas kayo sa administrasyon at sa gobyerno nito at namuhay kayong mag-isa na akala mo meron kayong sariling batas, meron kayong sariling konstitusyon. Kulang na lang magtayo kayo ng sarili nyong bansa. Pero kaduda-duda itong sinabi ni Robin Padilla. Ang ibig niya kayang sabihin sa magkahiwalay-hiwalay sila ay nung humiwalay si Bongo sa kanila. Meron po kasing lumabas na article kung saan sinabi dito kung sino-sino ang mga senador na conforme na i-convene ang Senado at yung mga gustong i-dismiss ang impeachment trial. Ang mga senador na pabor to convene the impeachment court ay sina Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Peter Alan Cayetano, Bongo, teka muna, tuloy ko muna, Jinggoy Estrada, Chis Escudero, JV Ejercito, Sherwin Gatchalian, at si Miguel Zubiri. Napapataas yung tono ko eh. Kasi itong si Zubiri, sinabi pa niya na mahina daw yung kaso ni Sara Duterte. Si Ejercito, si Estrada, ganun yung dalawang yan eh. Hindi mo alam kung saan sila papanig eh. Si Escudero, pues alam na natin ngayon dahil siya ay nakapanumpa na. Si Cayetano, although alam natin maka-Duterte ito dahil laging running mate pa nga ito ni former president, sinabi niya na walang choice ang Senado kung hindi ang ituloy ang impeachment trial. Ang nakakagulat po talaga dito ay si Bongo. Totoo ba itong nabasa ko? Paki-comment nga po kung legit itong article na to. Dahil alam nyo naman, ayaw po natin na maakusahan tayong fake news. Pero dito nga, ang mga pabor to convene the impeachment court is Hontiveros, Pimentel, Cayetano, Go, Estrada, Escudero, Ejercito, Gatchalian, and Zubiri. Doon naman po sa mga senador na gustong i-dismiss ang impeachment trial kahit na hindi pa naririnig ang ebidensya. Ang galing ng mga senador na to, no? Saan ka nakakita ng ganyan? Mga senador yan, ha? Pero para sa kanila, wag nang ituloy ang impeachment trial, wag nang pakinggan ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ang gusto lang nila, wag nang ituloy. At yan po ay sina Bato de la Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, Francis Tolentino, Mark Villar, and Cynthia Villar. Itong anim na to, talagang totoo po yan. Yung mga yan po ay solid Duterte. Lalong-lalo na si Amy Marcos. Alam nyo, wala akong pakialam sa ibang senador. Kahit na saan sila magpunta, magpalipat-lipat sila ng panig, okay lang sa akin. Ganun talaga eh. Pero coming from Amy Marcos, mula sa angkan ng Romualdez Marcos, pero mas pinili niya ang humiwalay. Ano ang sasabihin ng angkan ng mga Marcos? Ano kaya ang sasabihin ni former First Lady Imelda Marcos? I'm sure hindi niya alam ang totoong nangyayari. Dahil may stress lang ng gusto si former First Lady at siguradong hindi niya gugustuhin ang ginagawa ngayon ng kanyang anak. At sigurado ako kung buhay lang si Apo Lakay, iba ka nagulpi-gulpi na yan. At doon naman sa mga wala pang comment, sina Binay, Pia Cayetano, Lapid, Legarda, Po, Revilla, Tulfo, and Villanueva. Bayaan nyo na kung hindi naharang ng grupo ni Amy Marcos at ni Robin Padilla ang impeachment trial ni VP Sara. Total, sabi naman ni Bato de la Rosa, they have the numbers to acquit Vice President Sara Duterte. Okay lang yan. Kung ma-acquit siya, tanggap na namin. Dahil sabi nyo nga, numbers game ang impeachment. Pero at least, malalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang mga ebidensyang ilalabas at malalaman natin kung totoo o hindi ang mga inaakusa kay Sara Duterte. At bago po ako magtapos, meron palang humabol na isang grupo na gusto rin ibasura ang impeachment. Ito po ay galing sa Snackers Against Impeachment Movement. Ibasura ang impeachment. We, the undersigned, Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, Raymunda Jane Nova,
Chippy McDonald stand firmly and flavorfully united in our call to ibasura ang impeachment case against our beloved Vice President Sara Duterte. This impeachment complaint, in our humble and seasoned opinion, is nothing more than a snack-sized tantrum served cold by those who cannot accept leadership funded by confidential means. Why question billions when you can simply believe? We reject the idea that public officials should be transparent or accountable. These ideals are outdated, overrated, and frankly inconvenient. Let us focus instead on what really matters, making sure no one asks too many questions. Stand with us. Stand for silence. Stand for snacks. Snackers, unite. If it is delicious, it must be confidential. Signed, Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, Carlos Miguel Oishi, Raymunda J. Nova, and Chippy McDonald. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, ti Agnina.